Magandang araw sa inyo, class. Ako nga pala si Ginoong Valdez, ang inyong guro ngayong araw. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong talakay ngayong araw, ay tayo naman ay magbabalik aral. Ano nga ba ulit ang ating tinalakay ngayon? Ano nga ba ulit ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Yes? Magaling! Ito ay patungkol sa sektor ng industriya. Ano nga ulit ang sektor ng industriya? Okay, ang sektor ng industriya, ito yung sektor ng ekonomiya na, naglalayong may proseso ang mga hilaw na sangkap upang makabuo o makagawa ng produkto. Naintindihan ba, class? Okay. At ano nga ba ulit ang apat na bumubuo sa sektor ng industriya? Okay. Una natin ay ang pagmimina, pananamuktura, construction, at utilities. Naintindihan ba, class? Okay. Batid ko naman naintindihan nyo ang ating tinalakay nung nakaraang araw. At ngayon naman ay dumako na tayo sa ating bagong talakayin. Ito naman ay patungkol sa proper waste management. So, bago tayo mag-umpisa, ano nga ba ang waste? Tumutukoy sa mga hindi kailangang bagay o mga produkto na hindi ginagamit tulad ng mga plastic, papel at iba pang mga bagay na hindi na maaaring gamitin ulit. So, ang waste class is ito yung tumutukoy sa mga hindi na kailangang bagay o mga produkto katulad ng mga plastic o papel. Next naman natin ay ang 3Rs o reduce, reuse at recycle. Unahin natin ang reduce. Ito ay pamamaraan ng pagbabawas ng mga bagay na pang isang gamit lang. Karaniwang mga bagay ay pwedeng ma-reduce ay mga nakabalot sa pakete at mga plastic na pambalot na kadalasang naisasama sa mga basurang panapon. So, ang reduce class is ito yung pamamaraan upang pamamaraan ng pagbabawas ng mga bagay na pang isang gamit lang katulad ng plastic at pakete. Next naman natin ang reuse. Reuse classes, ito yung tumutukoy sa paggagamit muli sa ibang paraan ng mga bagay na itinuturing na basura. For example dito class is yung pwedeng gamitin na, di ba? For example kasi is yung lata. Ayan sa lata. Pag wala nang karga yung lata is pwede mong lagyan ng lupa at pwede mong maggawing paso. Katulad ng nasa picture class, oh. Naintindihan ba class ang reuse? Okay, next naman natin ay recycle. Ito ay tumutukoy sa mga lumang gamit o basura na ginagawang bagong bagay na lang naming kapinabang lalo't na kung pwedeng kapirahan. So, ito yung pag sinabing recycle class is ito yung mga basura na pwede mong gawing bagay para mapakinabangan ulit. Katulad ng sa picture class. Ito, gawa siya sa plastic bottle. Pero ginawa siyang parol. Next naman is yung dress na gawa sa plastic wrap. Next naman natin class, mga negatibong epekto ng basura. Una, pollution sa tubig. Ang mga basura hindi naaayos ng maayos ay maaari magdulot ng polusyon sa mga ilog, dagat at mga bukal. So class, kung nakikita nyo yung nasa picture is grabe yung picture, di ba class? Nakikita nyo yung basura nakatumpok. Kung hindi ito maagapan class is maaaring makaapekto ito sa mga likas na yaman sa tubig katulad ng mga isda, di ba class? Corals. Next naman natin is pagkalat ng sakit. Ang mga basura ay maaaring magdulot ng pagkalat ng sakit tulad ng dengue, malaria at iba pa. So class, kung maraming basura sa inyong bahay is paniguradong maraming mga sakit na pwede mong malanghap o ma-expose katulad ng malaria,
Diba class? Tapos for example na lang dito class is, pag yung may mga gulong kayo sa bahay, pag may na-stock na tubig is, doon na umano yung mga dengue o doon sila na pupugad. Next naman natin class is, pagkakaroon ng mga problema sa kapaligiran. Ang mga basura ay maaaring magdulot ng mga problema sa kapaligiran tulad ng pagkasira ng mga ekosistema at pagkakaroon ng mga problema sa kalusugan. So class, tignan mo. Negatibo sa basura class is ito yung pagkakaroon ng mga problema sa kapaligiran. Kasi ang pangit naman class kung punong-puno ng basura ang inyong kapaligiran. Tapos may amoy pa, tapos next naman natin class is mga paraan para sa makatulong sa kalikasan. Pangangalaga sa kapaligiran. Ang hindi tamang pagtapon ng basura ay nagdudulot ng polusyon sa ating hangin, tubig at lupa. Ang mga landfill ay maaaring maglabas ng nakakapinsalang kemikal sa tubig, lupa habang ang pagsusunog ng basura ay naglalabas ng nakakalason na usok. Isa rin to class sa mga negatibong paggamit ng basura. Imbis na itapon sa tamang paglalagyanan ng basura, is sinusunog nila o di kaya tinatapon nila sa tubig. Upang maiwasan yung class, ang mga basura is ilagay sa tamang lalagyanan ng mga basura. Next naman natin class ay kalusugan ng pampubliko. Ang basura ay maaaring makasakit ng mga peste at mga tagapagpadala ng sakit at nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan. So class, yung mga langaw, mga ganon, is paboritong pugada nila ang basura. So kung madapuan ka lang ng langaw, kaya maano yung mga pagkain mo, is pwede mong may possible na marumi yun. Kasi ang kilala naman natin ang langaw na laging pumupunta sa basura. Next naman natin class, ang tamang pagtapon ng basura. Ang tamang pagtapon ng basura ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kapaligiran ng komunidad. Ito na class yung sinasabi kong tamang pagtatapon ng basura. Ito yung dapat gawin ng mga tao upang maiwasan ng polusyon sa tubig, sa hangin, at polusyon sa ekosistema. Paghihiwalay ng basura. Ihiwalay ang mga basura sa mga kategoryang tulad ng basura na maaaring gamitin muli o tinatawag na recyclable, basura na hindi maaaring gamitin muli o non-recyclable, basura na maaaring masunog, combustible, at last, basura na hindi maaaring masunog o non-combustible. Ano nga ulit yung apat na paghiwalay ng basura? Yes, magaling. Ang recyclable, non-recyclable, non-combustible, at combustible. Nahusay. Naintindihan ba class? Next naman natin ang bawasan ang basura. Bawasan ang paglikha ng basura sa pamamagitan ng paggawa ng mga matatalinong pagpipilian tungkol sa pagkonsumo, bumili ng mas kaunti, pumili ng mga produktong maaaring magamit muli at iwasan ng mga gamit na pang-isang gamit lang. So class, for example na lang to is yung plastic wrap. Imbes na yun ang ibili nyo, bumili na lang kayo ng ang tawag na dun yung wait lang class, nakalimutan ko. Imbes na plastic wrap is bumili na lang kayo ng bayong upang dun nyo ilagay ang inyong mga pinamili. For example naman class is plastic bottle. Imbes na bumili kayo ng tubig na naka-plastic bottle, is magdala na lang kayo ng inyong tumbler. Next naman natin class is naintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Magaling.
Kung naintindihan ba, mayroon akong katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagaan ang ating kalikasan? Mahusay. Itapon ang basura sa tamang lalagyanan. Meron pa ba? Mahusay. Magtanim ng maraming puno. Mahusay. Ano nga ulit ang 3 R's? Mahusay. Ano ulit ang reduce, reuse, at recycle? Ngayon naman class, ay dumako na tayo sa ating evaluasyon. Maglabas ng malinis na papel at sagutan ng aking quiz. Panuto, piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat tanong. Ulitin ko, piliin ang pinakaangkop sa sagot sa bawat tanong. Pwede na bang lahat, class? Okay. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi isang uri ng basura? A. Biodegradable, B. Non-biodegradable, C. Recycle, at D. Electrical. Ulitin ko, A. Biodegradable, B. Non-biodegradable, C. Recycle, at D. Electrical. Okay na ba, class? Number 2 naman, ano ang ibig sabihin ng reduce sa 3 R's? Ulitin ko, ano ang ibig sabihin ng reduce sa 3 R's? A. Gamitin muli ang mga bagay. B. Bawasan ang mga pangkonsumo ng mga produkto. C. I-recycle ang mga materials. O D. Itapon ng maayos ang basura. Ulitin ko, A. Gamitin muli ang mga bagay. B. Bawasan ang pangkonsumo ng mga produkto. C. I-recycle ang mga materyales. D. Itapon ng maayos ang basura. Okay na ba, class? Okay. Number 3. Aling material ang hindi maaaring i-recycle? Ulitin ko. Alin ang material ang hindi maaaring i-recycle? A. Papel. B. Plastic. C. Salamin. O D. Pagkain. Ulitin ko. A. Papel. B. Plastic. C. Salamin. O D. Pagkain. Okay na ba, class? Number 4. Ano ang pinakamagandang paraan upang ma-dispose ang mga baterya? Ulitin ko. Ano ang pinakamagandang paraan upang ma-dispose ang mga baterya? A. Itapon sa ordinaryong basurahan. B. Recycle sa mga designated na lugar. C. Sunugin. D. Ilibing. Ulitin ko. A. Itapon sa ordinaryong basurahan. B. I-recycle sa mga designated na lugar. C. Sunugin. D. Ilibing sa lupa. Number 5. Number 5 na tayo, class. Okay na ba? Okay. Alin sa mga sumusunod ang hindi isang benepisyo ng tamang pamamahala ng basura? Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang hindi isang benepisyo ng tamang pamamahala ng basura? A. Pangangalaga sa kapaligiran. B. Pagbabawas ng polusyon. C. Paglilikha ng trabaho. O D. Pagtaas ng gastos sa pamumuhay. Ulitin ko. A. Pangangalaga sa kapaligiran. B. Pagbabawas ng polusyon. C. Paglikha ng trabaho. O D. Pagtaas ng gastos sa pamumuhay. Okay, tapos na ba, class? Po. Maaari nang ipasa sa akin ng inyong papel. Thank you. At maglabas naman kayo ng malinis na papel at isulat ang ating takdang aralin. Takdang aralin. Panuto, maglista ng 3 paraan upang magbawas ang inyong personal sa paglilikha ng basura. Isulat ito sa malinis na papel. Uulitin ko. Maglista ng 3 paraan upang magbawasan ang inyong personal ng paglilikha ng basura. Isulat ito sa malinis na papel. Naintindihan ba, class, ang ating tinalakay ngayong araw?
Opo, meron bang kayong tanong o kasagutan? Galing. Batid kong naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayong araw. Naman, sana naman ay may naintindihan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. At salamat, paalam class.